Good morning mga kapatid, mga kaibigan, saan man kayo naroon sa mga oras na ito at kayo nadatnan ng ating programa ng segment ng GMM na Words of Hope. Akin pong dalangin na kayo ay mayroong malusog na pangatawan, meron pong lakas upang kayo po'y makapaghanap buhay. Subalit sa mga oras na ito, bago po kayo magpasimula sa inyo pong mga gawain, atin pong unahin ang Diyos sapagkat sa banal na kasulatan ay may binabanggit doon na unahin natin ang Panginoong Diyos, ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay na atin pong kinakailangan ay ipagkakaloob sa atin. Sa mga oras na ito, akin pong ibabahagi sa inyo ang isang paksang may pamagat na The Power of Tongue. Ito po ay kapangyarihan ng dila, mga kapatid. At ito po ang naging dahilan kung bakit tayo makapagsasalita at may pronounce natin yung pong ating mga sinasalita, kung anong ibig sabihin at kung ano ang may papaabot natin sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay through our communication sa atin pong ginagamit na bibig. At yung bibig, nakapagsasalita siya dahil sa dila, mga minamahal na mga kapatid. Kaya every time na bumubuka ito, nag-iiba ang anggulo ng dila, mga kapatid. At bakit nabanggit natin na ang paksa ay ang kapangyarihan ng dila? Sapagkat dahil po sa dila, mga kapatid, nagkakaroon ka ng kaibigan, no? Nagkakaroon ka ng kaaway, nagkakaroon ka ng komunikasyon na negative o positive sa iyo pong kapwa, mga kaibigan. Ang key text po natin ay matatagpuan sa Santiago, ang kapitulo ay 3, ang versikulo 5, na ganito po ang ating mababasa. Gayon din naman, ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malaking gubat. Mga minamahal na mga kapatid, dito po sa talata, ipinakikita na one of the smallest part ng ating katawan ay yung dila at nakatago pa siya, no? Ang sabi ng Biblia, ngunit ito'y nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malaking gubat. Can you imagine, mga minamahal na mga kapatid, inihalintulad yung ating dila sa isang maliit na apoy sa gubat, na yung maliit na apoy ay kayang sunugin ng isang buong gubat, mga kapatid. At yung isang dila natin ay kayang magwasak ng isang pamilya, magwasak ng isang magkakaibigan, magwasak ng mga magandang relasyon sa pamamagitan ng mga negative na sinasabi at lumalabas sa labi, mga minamahal na mga kapatid ko. Ganon ang kapangyarihan ng dila. Kaya nga, ang sabi dito sa verse 2 ng ganon ding kapitulo, sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananampalataya o sa pananalita, ito ay isang taong sakdal, may kakayahang pigilin ang buong katawan. Dito, mga minamahal na mga kapatid, ang sabi rito ay dahil sa dila tayo'y natitisod. At kung mayroon mang hindi natitisod sa salitang ito, ay dahil ang taong ito ay sakdal at may kakayahan na pigilin ang buong katawan. Ibig sabihin, mayroon siyang pagpipigil sa kanyang sarili na kahit alam niya na ito ay pwedeng sabihin, sabalit alam niya na nakasisira, ay hindi niya sinasabi, mga minamahal. Sapagat minsan iniisip natin, yung ating binibitawang salita ay okay, pero pagdating sa pandinig ng iba ay negative. Kaya magkakaroon, mga kapatid, ng problema, magkakaroon ng di pagkakaunawaan, magkakaroon ngayon ng pag-aaway, o magkakaroon ngayon ng tampuhan, lalo na sa mag-asawa, sa magkakaibigan, o sa mga magkakilala, mga minamahal na mga kapatid. At ito po'y nahalintulad din sa isang preno ng kabayo, no? Yung nilalagay, busal yan sa Bisaya, na ang sabi rito ay nilalagay ang preno sa bibig ng kabayo para mapasunod natin, mga minamahal. O, di ba ga? Ganun yon. At inahilintulad din ito sa timon ng barko, na maliit yung timon, pero napapatakbo ang malaking barko. Nakikita, mga kapatid, yung effect, no? Yung effect ng isang maliit na bagay na nagagawa yung malaki, mga kapatid. Ano po? Halimbawa sa politika, yung isang kumakandidato, meron niyang maliit na salita na ipapangako niya, malaking epekto yan sa sambayanang Pilipino o sa isang sambayanan o isang bansa.
Ganon din po mga kapatid, ang dila ay nagagamit sa iba't ibang bagay. Minsan pa nagagamit ito mga minamahal na mga kapatid ng para sa kabutihan at nagagamit din sa kasamaan mga kapatid. Ayon po sa Lucas Kapitulo 6 versikulo 45, ganito ang ating mababasa. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso, sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan, sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Mga minamahal na mga kapatid, dito po sa talata ay napakaganda. Ang sabi dito, yung anyang mabuting tao, take note ha, mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang puso na may sagana sa kabutihan. So nakikita natin yung dila at yung gawa, madalas magka-partner yan mga kapatid, no? Na kung saan naglalabas ng kabutihan. Ngunit yun namang masamang tao ay naglalabas yan ng masama mula sa kanyang pusong sagana sa kasamaan. So makikita natin every time kung isang tao ay mapanira, lalo na yung mga manlilibak mga kapatid, alam nyo ba yung mga manlilibak, hindi lang babae, maging lalaki mga kapatid, no? Maninira, sabi ng Biblia. Sagana siya sa kasamaan. Sapagkat kung ano yung nasa puso niya, ano yung nasa isip niya, ay siyang sinasabi ng labi, sabi ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, makakasira ka ng dangal, makakasira ka ng kapwa mo, dahil yun ang gusto mong mangyari. Sapagkat iniisip minsan, pag sinasaway ka, sinisawata ka, bakit ba? Gusto ko ito. O diba mga kapatid? Yun ang malaking problema. At makikita sa isang tao, kapag meron kang mabuting puso, lalabas sa iyong bibig ay kabutihan. Pag masama naman ang iyong puso, lalabas sa iyong bibig ay kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso, sabi ng Biblia, ay siyang nilalabas ng labi mga kapatid. Subalit, kapag ang isang tao, mga minamahal na mga kapatid, ay lumalakad sa hindi ganong bagay, ang tawag ng Biblia ay mapalad. Mapalad ang isang taong hindi lumalakad sa daan na manlilibak. Ayon po sa mga awit 1, ang versikulo 1, meron tayong magandang mababasa na ganito. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni na umuupo man sa upuan ng mga manunuya o mga manlilibak. Bakit? Kasi yung pong mga ganong tao, mga minamahal na mga kapatid, ang binabantayan noon ay yung ano yung suot mo, kung ano yung lakad mo, kung ano yung mga nandyan sa iyong katawan. No? Minsan sasabihin, tingnan mo si Kumari, laging bago ang suot, inutang naman. Laging binabantayan mga minamahal. Laging pula ang labi, parang GRO, di ba? GRO ba tawagin? No, mga kapatid. Minsan ay naging binabantayan na lamang natin at nililibak yung kung ano nakikita natin. Sinasabi kahit hindi naman intensyon ng tao na mapasama, ay ang naging resulta napasama dahil sa taong nag-iisip. Kaya sabi ng Biblia, mapalad. Sino? Yung hindi lumalakad sa payo ng masama, mga kapatid, at hindi tumatayo sa daan ng makasalanan. Ibig sabihin, andun siya sa kabutihan, sapagkat yun ang sumasaganang lumalabas sa kanyang puso, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nga, kapag ang isang tao nag-iingat sa kanyang bibig, ibig sabihin meron siyang takot sa Diyos. Pag nag-iingat siya ng kanyang labi, ibig sabihin meron siyang pagpipigil at alam niya kung nakasira ito o hindi, mga minamahal. Ayon po sa Kawikaan Kapitulo 13, ang versikulo 3 ay ganito ang ating mababasa. Ang nag-iingat ng kanyang bibig ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang nagbubuka ng maluwang ng kanyang mga labi ay hahantok sa kapahamakan. Tama ang sinasabi ng Biblia. Kapag iniingatan mo ang iyong bibig, iniingatan mo ang iyong buhay. Bakit? Kasi sa iyong mga sinasalita, pwede kang masira at pwede kang mapahamak, mga kapatid. Magiging mapabuti ka, magiging maayos ang iyong kalagayan kapag ka nag-iingat ka ng iyong bibig, hindi ka naninira ng kapwa, hindi ka nanlilibak, hindi ka nagbabantay ng kilos ng iba. Subalit, ang sabi ng Biblia, kapag ka ikaw ay nagbubuka ng maluwang sa iyong bibig, hantong sa kapahamakan. Ibig sabihin ay wala kang pagpipigil kung ano lang mabitawan mo, kung ano yung gusto mo, minumura mo ang iyong kapwa, ginaganito mo, ay mapapahamak ka talaga. Gaya nung napanood ko kagabi, mga minamahal, na
noong pong kasamahan niyang driver sa jeep ay minumura niya at ayaw niyang magpakumbaba, mga kapatid. At sa kakamura niya, hinahamon niya ngayon, nagalit. Yung pong hinahamon niya, waray may dalang itak. Naghabulan sila ngayon, mga minamahal, sa gitna ng kalsada. Nakita ninyo? Bakit? Kasi nagsimula lang yon doon sa tinatawag nating murahan, nagmumura, mga kapatid. O di ba ga? Kaya mapapahamak talaga. So, mga minamahal na mga kapatid, ito po ang isang napakagandang payo, mga kapatid. Sa atin pong pag-aaral ngayon, dapat ang ating mga sinasalita ay maging pagpapala, mga kapatid. Ang ating mga sinasalita ay magbibigay ng encouragement. Ang ating mga salita ay magbibigay ng pag-asa. At yung ating mga salita ay laging may pakinabang upang ang ating Panginoong Diyos sa langit ay maluwalhati. Kapag ganito ang ating mga sinasalita, ang ating ginagawa ay naging pagpapala, naging liwanag tayo sa kanila, mga minamahal na mga kapatid. Sapagkat kung ikaw ay tunay na relihiyoso, kung ikaw ay mayroong pinaglilingkod ng Diyos, yan ay dapat makikita sa iyong buhay, sa iyong ginagawa, lalo sa iyong sinasalita, mga minamahal. Kaya nga, dito sa Santiago 1:26, ang wika rito, kung iniisip ni numan na siya ay relihiyoso, ngunit hindi marunong magpigil ng kanyang dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, at ang kanyang relihiyon ay walang kabuluhan. Ang isang taong may relihiyon o isang taong relihiyoso, pag hindi nagpipigil ng kanyang dila, ang sabi ng Biblia, walang kwenta, walang kabuluhan ang relihiyon niya, at dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Mga minamahal, yun tayo ng mga tunay na mga lingkod ng Diyos, maging pagpapala ang ating mga sinasalita, maging encouragement sa kanila, magbigay sa kanila ng pag-asa, makapagpatatag sa kanila, at makapagpa-inspire, mga minamahal, mga kapatid. Nawa, na-inspire din kayo ngayon. Maging aware tayo sa ating mga sinasalita, sa ating mga kapatid, sa ating kapamilya, sa ating mga kaibigan, at sa mga taong ating nakasasalamuha.